mong sabihin dun sa ex mo, eh, 'no, "You're still the one." Ganyan na nangyayari. Aminin naman natin, 'di ba? Oo, 'yan ang, kadalasang nangyayari kapag tayo po ay, in lababo, 'di ba, pa rin dun sa past natin, 'di ba? You're still the one. Ka-vibes, happy Throwback Thursday sa inyo. Kamusta naman? Kamusta ang mga ganap sa buhay? Luto na bang pananghalian? Kanina pa dapat, 'di ba? Oo, 12:00 na ng, 12:21 na po ang ating oras. Yung sinaing din, naku, ka-vibes ha, eh, baka nasunog na ng tuluyan, tutong na. Sa mga naiwan sa bahay na nakatoka sa paghahanda ng lunch, i-ready mo na yan dahil kailangan na talaga mananghalian at parating na si ate, si kuya, baka mapagalitan ka, uwian na. O kaya mga lumabas sa trabaho, di ba? Usually yung iba, lumalabas ng trabaho para mag-lunch na lang sa bahay, lalo na kung malapit lang naman, di ba? Sa bahay ka na lang, medyo nakakatipid ka pa. Alam mo naman syempre sa magkakapatid, ayan, di ba? Minsan suportahan lang, oo. At lalo na kung may mga pero minsan din ang mga magkakapatid yan din ang nagbabangayan lalo na kung may mga napapabayaan kayong obligasyon, 'di ba? Na naipapasa sa isa. Minsan kasi ganyan eh. Ikaw na maghugas sabi ni nanay, 'di ba? Oo, pasahan. Tapos pupuntahan yung bunsong kapatid. Ikaw na nga yan eh. Sabi ni kuya, ikaw daw eh, o 'di ba? Maraming mga sitwasyon na ganyan ka-vibes ha. Lalo na kung wala na parehas ang inyong mga magulang. Syempre kayo-kayo na lang dapat ang magtutulungan. Kaya ang obligasyon sa mga kapatid din ay iwan siyempre lalo na po sa panganay. Oo, kailan na kailangan magpursige para masustentuhan yung mga pag-aaral, pangangailangan araw-araw, 'di ba? Kaya minsan hindi talaga natin masisisi yung mga kuya ate natin na nagiging stricto sila eh, 'di ba? Mag-aral ka muna, hindi yung puro boyfriend ginagawa mo. Yung iba kasi kung sino yung ate, kuya, sila pa yung na umaasa minsan din, 'di ba? Nakadepende rin sa kakayahan ng kanilang kinikita. Minsan mas maganda ang trabaho ni bunso kaysa kay ate, 'di ba? Swerte-swerte lang talaga eh yung mapupuntahan natin eh. Ikaw ba ka vibes ha? Ayan na, ikaw ba'y panganay? Ikaw ba'y bunso? Kamusta naman po? Kamusta ka naman? Kamusta kayo magkakapatid? Pero speaking of magkakapatid, di ba kung minsan isa rin sa mga cause kung bakit nagkakaroon ng conflict, argument sa magkakapatid ay dahil sa mana. May mana ka bang nakuha? Ayan, alam mo naman siguro ka-vibes na madalas rin yan ang nagiging rason sa pag-aaway ng magkakapatid. Di ba? Minsan nga nagiging, alam mo yun, magkaaway na yung magkapatid dati kapag nalaman nila na napunta yung property ni nana, yung property lupa ni tatay, napunta sa isa, yung mga ganun ba? 'Di ba, ka-vibes? Pero bakit nga ba ganun ang nangyayari? Sabi nila, kung minsan mas maganda pa na sa kaibigan mo na lang sabihin kaysa sa mga kapatid mo eh, 'di ba? Kasi nga ang nangyayari, mas naiintindihan ka pa ng kaibigan mo kaysa sa kapatid mo minsan. But then, isipin na lang natin, kapatid mo pa rin yan, kapamilya mo pa rin yan. Meaning, kung meron man dapat magtulungan, pamilya yun, diba? Ka-vibes. Pero bakit pagdating sa obligasyon na naiiwan ng mga magulang, laging sa panganay? O, hugot mga panganay, diba? Oo. Nagkakaroon tuloy minsan ng misunderstanding sa magkakapatid dahil nga sa ganyan. Pero kung mahigpit, mahigit sa 3 kayong magkakapatid, may kanya-kanya na kayong pag-iisip. Mas mahirap ang usapang mana ha, 'di ba? 'Di ba? Ikaw ba ka-vibes naranasan mo na bang ma-involve sa awayang magkakapatid? Oo, yung parang pakiramdam mo mas pinapaboran yung isa kesa sa'yo, 'di ba? Naku, yan po ang ating pag-uusapan ngayon, ka-vibes ha. Kaya samahan niyo po ako. Welcome to Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ang guidance niyo sa usaping pag-ibig, Kathy G. Hanggang 3:00 po tayo, ka-vibes, magkakasama-sama ngayon po Throwback Thursday. Kaya kapit ka lang sa ating letter for today, coming from Jasper. Mamaya babasahin po natin ang sulat ni Jasper. Istorya ng magkakapatid na napa-flashback itong si Jasper. Bakit? Lahat yan, ka-vibes ha. Abangan nyo dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. From you, kasi hindi ka pa nagbabayad ng utang mo, no? Yun pala yung rason. Can't stay away from you. And ka-vibes, 12:52 na pong ating oras and you're still listening to Love Me, Kathy G. Kasama po ako ngayon pong Throwback Thursday. Sama-sama po tayo, ka-vibes, na problemahin ang ating problema ng ating letter sender for today. Kaya abangan nyo po yan, maya-maya lang po, babasahin ko na yan, ha? A letter coming from Jasper. Nako, ka-vibes, sabi nga nila eh, 'di ba? Parang, itong can't stay away from you.
'di ba kapag ikaw yung panganay tapos umaasa sa yung kapatid mo or yung mga kapatid mo, 'di ba? Parang ang hirap nilang iwanan. Lalo na kung ikaw ay stable, maganda ang buhay, 'di ba? Tapos nakikita mo yung mga kapatid mo talagang kailangan pa ng assistance. 'Di ba? Parang ang hirap nilang iwanan or ang hirap hindi sila pansinin or baliwalain, 'di ba? Ikaw ba ka-vibes, ilan ba kayo magkakapatid? Ikaw ba ang pumapasa ng obligasyon ng iyong mga magulang? Kamusta naman ang pagpasan sa obligasyones? Ang hirap, 'di ba, na ikaw yung pasan-pasan mo yung daigdig ganyan, 'di ba? Pero sabi nga nila, alam mo yung mga pagtitiis, paghihirap na 'yan, lagi namang meron namang sukli yan eh. Meron namang kapalit 'yan, 'di ba? Kapag gumawa ka nga na maganda sa kapwa mo, of course, maganda rin ang magiging palit sa iyo. What more pa sa pamilya mo? Ayan, nako. Syempre din ka-vibes, marami po ang makaka-relate sa ating story for today dahil marami ang may mga kapatid na alam mo na parang ikaw yung nagiging sandalan, ikaw yung nagiging haligi, ikaw yung nagiging kesame, lahat na ng parte ng bahay ata ikaw. Oo, 'di ba? Kapag wala na lalo ang mga magulang. Nako, ano ba 'to? Mamaya ka-vibes ha. At syempre ang story nga po ni Jasper, ang ating Kathy G ask, ano ang epekto ng sunog sa buhay ni na Jasper? Usong-uso pa rin kahit na wala na po ang lumipas na ang buwan ng sunog, ang March, still ha. Yesterday lang merong mga bomberong nakakasalubong kami. Naku ha, ingat-ingat po tayo mga ka-vibes dahil ang sunog naman talaga hindi lang yan ang matinding init. Minsan nga kahit umuulan, di ba? Nagkakaroon po ng sunog. Kaya ingat tayo, ka-vibes. At syempre, ingat din po tayo sa paligid natin. Ayan, sa mga taong nakakasama natin. Hindi mo alam, baka isa na dyan ang may iniisip na hindi maganda sa'yo. Ayan. Nako ka-vibes, wag naman sana. Let's think positive, maging masaya lang po tayo sa buhay. At syempre, habang ikaw ay pumapasada, mas maganda na fresh ang iyong isipan. Mas maganda na positibo ang iyong isipan para concentrated ka sa iyong pagmamaneho. Para kahit na may mga aberya, kahit na may mga, alam mo yon yung mga nangniningit or kumakat sa'yo, pagbibigyan mo na lang, hayaan mo na lang, i-let go mo na lang dahil nako ha, ang hirap kapag ikaw ay sumagot pa or nakipagbangayan pa sa mga nakakasalamuha mo or nakakabangayan mo sa kalsada. And speaking of kalsada din, ako ingat-ingat po, lalo na po maulan, madulas ang kalsada, lagi po tayong mag-iingat ka-vibes para makaiwas po tayo sa anumang aksidente. Anyways ka-vibes, huwag kang bibitiw ha, dyan ka lang at abangan mo ang ating letter for today dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kung sabihin ni Jasper sa kanya mga kapatid, lalo na nga na nawala na ang kanila mga magulang at siya na ang inasahan dito. Kaya, nako, ikaw ka-vibes, ano ba ang epekto ng sunog sa buhay ni na Jasper? Ayan po ang inyong papakaabangan na babasahin ko na po in just a short while. Ayan, malalaman na natin bakit nga ba nagkasunog. Naku naman kasi nga, di ba, uso naman ngayon ng sunog kahit saan. Kaya nga doble, triple pag-iingat lalo na kapag nagluluto. Or wag nating iwanan yung mga chikiting, yung mga bata na naglalaro ng kandila, ng posporo. Naku, itabi po natin yung mga yan na pwedeng maging cause ng sunog. And also, yung mga appliances din, ka-vibes isa rin po yan sa pinagmumulan minsan ng sunog. Siyempre kapag nag-overheat, overuse, yung mga electric fan, i-make sure po natin na napapatay din natin siya. Hindi pwedeng pang magdamagan. Ayan, ang paggamit dyan. Well, sabi nga nila, anuman ang mangyari, ang magkakapatid ay laging dapat nagdadamayan dahil sino pa ba ang makakakilala sa isa't isa kundi kayo magkakapatid. Kaya dapat kayong magkakapatid ang nagmamahalan. Saying hello sa lahat po ng mga nakatutok ngayon syempre sa kanilang mga radio. And of course, sa mga nakatutok at nakikinig sa akin sa FB Live. Hello po sa inyo. Thank you so much sa inyo pong panonood at pag-antabay sa ating letter for today. Kina Gloria King Misiano, Hans Manrique, Roy de Guzman, and Miss Altesa Sino Cruz. Salamat po ha sa inyo pong si Bambel, Halerusti Bambel, ayan, and Pablo Gibbs, wow, and Mary Dulay. Thank you so much sa mga nanonood po. Abang-abang na po kayo sa ating letter for today. Sabi nga nila alam mo,
kapag ang mga magulang natin na wala na sa buhay natin or wala, hindi na sila nag-e-exist sa mundo, bago dumating yung point na yon, bago yung kanilang pagtanda or malaman nila na mawawala na sila, 'di ba? Minsan sinasabi nila sa atin na, anak, lalo na sa mga panganay, ikaw na ang bahala sa iyong mga kapatid. Huwag mo silang pababayaan dahil in your eyes, I can see my reflection in you, anak. Abangan niyo po ang ating story or ang story po ni Jasper after this beautiful song from George Benson. Dito lang yan, ka-vibes. This love letter is from Jasper. Dear Kathy G, magandang araw sa iyo lalo na sa lahat ng listeners at viewers ng inyong himpilan. Kathy, nakakatuwa kasi napapanood na rin namin ngayon sa social media ang iyong programa. Ako nga pala si Jasper, hindi ko tunay na pangalan, at nais kong ibahagi sa inyo ang isang parte ng buhay namin na kailanmay hindi ko malilimutan. Ito po ay tungkol sa aming pamilya, sa mga pagsubok na sabay naming hinarap, sa mga luhang pinunasan at sa mga aral na iniwan ng bawat hirap at tagumpay. Sa pagbalik tanaw ko ngayon, hindi ko maiwasang mapangiti at minsan mapaluha sa lahat ng pinagdaanan naming magkakasama. Panganay ako, Kathy, sa 5 magkakapatid, kaya nang mawala ang aming mga magulang, ako na ang tumayong nanay at tatay ng pamilya. Naunang pumanaw ang tatay namin, kaya naman mag-isa nilang itinaguyod ni nanay kaming 5 anak niya. Sobrang sakit sa akin, sa amin, Kathy, nung pumanaw ang nanay. Dahil kung kailang napagtapos niya kaming lahat, saka pa siya nawala. Ito na sana ang pagkakataon na mabibigyan namin siya ng maganda at maayos na buhay. Pero bago nawala si nanay, naiwan niya sa aming magkakapatid ang bahay at lupa. Pero dahil nga sa pag-aaral at pagtataguyod niya sa amin ay hindi na niya napatapos ang bahay. Isang araw, nang nag-uusap kami bago siya pumanaw, ipinangako ko sa kanya na ako na ang magpapagtapos ng bahay namin. Kathy, ma-share ko lang. Sa aming magkakapatid, ako lang ang may pinakamaayos at stable na pinagkakakitaan. Mataas na rin kasi ang posisyon ko sa pinapasukan kong trabaho. Nung una, masaya at okay naman ang pamilya namin. Nag-umpisa lang ang pagtatalo namin magkakapatid nung natapos ko nang maipagawa ang aming ancestral home o ang bahay ng nanay ko. Tinupad ko ang pangako ko sa kanya na ipatapos ang bahay na sinimulan niya. Kathy, mula nung naipatapos ko na ang bahay ng nanay ko, inisip ng mga kapatid ko ay aangkinin ko na ang property. Nagkaroon kasi kami ng agreement na walang titira sa aming ancestral home bagkus ito ay weekend house lamang o tuwing may family gathering ay dito namin gagawin. Kaya naman makalipas lang ang ilang buwan, nagsimula ng magtayo ng kani-kanilang mga bahay ang mga kapatid ko sa lote ng nanay namin. Ang dating garden at puno ng mga paboritong halaman ng nanay namin ay tinayuan ng bunso naming kapatid. Samantalang ang magkabilang gilid ay tinayuan naman ng iba ko pang mga kapatid, Kathy. Wala akong magawa. Hindi ako kumibo. Kasi ayokong isipin ng mga kapatid ko na kinakamkam ko ang property na naipundar ng aking mga magulang. Pero Kathy, masakit ito sa akin kasi ang dating maaliwalas at malawak na bakura ng aming dating bahay, ngayon ay hindi na mahulugan ng karayom. Kathy, hindi na ako nakipagsiksikan pa sa mga kapatid ko kaya ang ginawa ko, pumili ako ng sarili kong lupa. Mas malaking property, halos doble ang sukat ng lupa sa kinatatayuan ng aming ancestral house. Hindi ko na sinabi pa sa mga kapatid ko ito dahil personal ko naman ito. Hanggang sa dumating ang araw, Kathy, hindi namin inaasahang magkakapatid nang matapos na kasi ipagawa ng mga kapatid ko ang kani-kanilang mga bahay sa aming compound.
nasunog ang aming ancestral house. At natupok rin ng apoy ang lahat ng bahay na ipinatayo ng mga kapatid ko, Kathy. Para kaming pinagsakluban ng langit dahil naabo lahat ng pinaghirapan ko, ng mga kapatid ko at ang bahay na pinaghirapan ng nanay ko. Matapos ang sunog, Kathy, at nauwi sa abo ang mga naipundar namin, nag-usap-usap uli kaming magkakapatid na willing ako na ipatayo uli ang bahay ng aming nanay. Matapos ang sunog, Kathy, ay nauwi na nga sa abo ang lahat. Pero sinabi ko sa mga kapatid ko na dito na ako titira at hindi na sila maaring magtayo ng kanilang bahay. Dito na kami lalong mas nagkagulo dahil hindi naman lahat ng kapatid ko ay may kakayahang bumili ng bagong lupa at bahay. Kaya hindi sila pumayag sa aking plano. Kathy, sa totoo lang, bala ko na sila kasing ibigay sa kanila ang nabili kong lote na doble ang laki dito sa lote ng aming magulang at gusto ko na rin ito hati-hatiin sa kanilang apat. Naawa din kasi ako sa sitwasyon nila dahil nga maliit lang yung space at nagsisiksikan sila dito. Ang akin lang ay maibalik ko ang naipundar at naipatayo ng aming nanay. Hindi ko naman ito balak kamkamin, Kathy. Maari pa rin kami naman na pumunta dito lalo na kapag may okasyon ng pamilya. Ang masakit lang sa akin, Kathy, ay pinag-iisipan ako ng masama ng mga mismong kapatid ko nang hindi muna nila inaalam kung ano ba ang plano ko para sa aming buong pamilya. Isang araw na maiayos ko na ang mga papeles na kailangan para sa nabili kong lupa ay tumawag ako ng isang family meeting. Sinabi ko sa kanila ang plano ko. Tinanong ko sila kung payag ba sila sa gusto kong mangyari. Sa akin na lang ang lupa na kinatatayuan ng ancestral house naming kapalit ng lupa na pinili ko. Nagulat sila nagtanong kung gaano ba kalaki ang paghahatian nila. Natuwa ang aking mga kapatid, Kathy, nang malamang doble ng sukat ng lupa ang makukuha nila. Minsan talaga, Kathy, mapagpiro ang tadhana. May maganda ring resulta ang trahedya na sinapit namin. Dahil naiayos nito ang buhay ng bawat isa sa amin. Nagkaroon ng sari-sariling pag-aari at mas umayos ang aming samahan. Ngayon, Kathy, nanumbalik na ang saya at sigla ng aming buong pamilya. Kaming magkakapatid at nakarecover na mula sa pinagdaanan naming trahedya at nagsisimula uling mamuhay ng maayos. Ang bahay na abo ay naipatayo ko na ulit, Kathy. Ang bahay naming ang ng aming nanay, mas pinaganda, mas pinatibay ko na rin ito. Kasing tibay ng relasyon naming magkakapatid. Hanggang dito na lamang, Kathy. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Gumagalang, Jasper. Hold on together. Ganun naman talaga dapat eh. Hawak kamay kayo, kapit bisig. Hindi kayo nagiiwanan. Hindi kayo naglalaglagan, di ba? Oo. Kung tunay kayong pamilya, magkakapamilya kayo, dapat suportahan sa isa't isa eh. Hindi yung kapag may isang umaangat, hihilahin mo na, magagalit ka na, tatalikuran mo na, hindi mo napapansinin. Yung mga ganun, di ba? Good thing, which is, ganun na nangyari. Pero that's normal sa mga magkakapatid, ka-vibes, di ba, na minsan, ikaw siguro paborito ka eh, kaya ganyan ang nangyayari, kaya sa'yo lahat ng pabor, di ba? But then, minsan, ang bilis nating mag-judge sa mga tao, tapos hindi naman natin alam kung ano talaga yung saloobin din ng tao. May magandang concern naman pala tong si Jasper eh, dito sa kanya mga kapatid. Imagine, naisip niya na of course, syempre gusto niyang pangahalagahan yung kanilang ancestral house na pinundar nung kanyang mga magulang, lalo na nung kanyang nanay na nag-isa na lang tinaguyod sila. 5. Imagine, syempre nga naman, di ba? Pagbibigyan mo naman ng pagpapahalaga yon. Pero yun nga, iba'y naisip ng mga kapatid eh, kaya hindi pumayag eh. Ayun, nagtayo din doon sa mga gilid kahit na nagsikip-sikip na. Ano nangyari? Nasunog. Hindi gusto ni Lord yung gustong ginawa ng magkakapatid kasi kumbaga
kumbaga parang ayaw magpalamang sa isa't isa, 'di ba? 'Yun yung nangyayari ka-vibes eh. Alam mo yung kapag ikaw ayaw mo magpalamang, eh malamang sa malamang ay hindi magiging maganda ang result niyan. Ka-vibes, syempre maganda rin naman na naging ending ng story dahil naging okay ang lahat at naging mapagbigay at mapag-ubaya ang ating letter sender na si Jasper. Ano bang masasabi mo, ka-vibes? 0916-563-1777. Yan po ang ating text line. Or posted na rin po ang ating Kathy G Ask. Ano ang epekto ng sunog sa buhay ni Jasper? Nako, pwede na rin sumagot sa atin pong title for today. Kung nahulaan mo yan, ka-vibes, i-text mo na yan sa text line again, 0916-563-1777 or sa 92.3 FM Radio Manila and my FB page, DJ Kathy G. Alam mo, pag nanaig ang pagmamahal, nanaig ang love sa bawat puso natin, wala nang magiging problem pa because love is all that matters, ka-vibes, 'di ba? Pag puno ng pagmamahal, pag puno tayo ng pagmamahal sa bawat isa, walang magiging problema. Payuhan po natin si Jasper, ka-vibes. Dito lang yan sa your favorite music radio, 92.3. Diba? Hulog ng langit dahil pinagpatuloy ni Jasper ang naipundar ng kanilang nanay, of course ang kanilang magulang, 'di ba? Maagang naulila sa ama. At ito, nanay niya ang nagtaguyod sa kanilang 5 magkakapatid. Pero hindi naging madali, ha? Hindi naging madali. Nung nakapagtapos sila ng pag-aaral, yung nanay naman nila ay nawala na rin. Ayan, so pero bilang remembrance at syempre bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang, itong si Jasper, naisipan niya na i-save ang kanilang ancestral home at tapusin dahil hindi nga natapos yung bahay nila dahil sa kanilang pag-aaral. Doon binuhos ng kanyang ina yung kanilang pera na pagpapatapos ng kanilang bahay. And syempre sa magkakapatid nga, hindi naman mawawala ang inggitan, selosan, 'di ba? Sabi nila yung mga favoritism at yun po yung nangyari. Ito, inisip nitong mga kapatid ni Jasper na may interes itong si Jasper doon sa property ng kanilang ina. But the truth is, iba pala yung intensyon ni Jasper, 'di ba? Iba naman pala yung gusto niya mangyari. Ayan. And alam niyo po ba, kasi dahil nga nasunog, ha, dahil pinatayo yung ancestral house, tapos nagpatayo yung mga kapatid niya doon sa paligid, sa harap, talagang nagsiksikan sila doon sa hindi pumayag hindi pwede. Alam man ikaw lang. Alam niyo po ba, as of March 4, 2025, ayon po sa Bureau of Fire Protection na may naitala ng 2,442 na fire incident sa Pilipinas mula January to March 4, 2025. Ngayong taon, bumaba ito ng 43% kumpara nung 4,316 incidents na naitala nung parehas na buwan ng 2024. Mas bumaba at good news yun, ha. Kasi talaga naman sunod-sunod ang mga sunog. Yun nga po, magtataka ka pa na kung kailan naman na tag-ulan na, may mga sunog pa rin nagaganap. Ayan. Anyways, hello. Sabi ni Sari Lerma, napakabait at buting anak naman at kapatid ni Jasper. Maswerte mga kapatid ni Jasper dahil kahit may nangyari hindi maganda, nagkaroon o naisip pa din ni Jasper ng paraan para sa pamilya. Ayan. Yun lamang po. Thank you, Sari Lerma. Sabi ni Yausaf, Kathy G, buti pa sila, Jasper, nagkakasundo silang magkakapatid. Ayan, gitna ako sa 3 tapos nung nahati na sa amin ng 3, yung pinagbilan ng bahay, hindi na nila ako kinausap. 1 dekada na kaming hindi nagkikita ng mga kapatid ko. Nag-iisa na lang akong lumalaban sa karamdaman ko. Ayan sa mga kapatid po ni Yausap Gaylord Bengson. Ayan ha, kayo na lang ang nagpapasaya sa akin, 92.3, Love Me Kathy. Naku, thank you naman, Yausaf. Pabati po dito, JSL Fashion Couture, Imus Cavite, Jonathan Latona, Ate Tess at si Ate In and Me, Yausap. Ayan, sige, pananawagan na rin natin, Yausap Johans Gaylord Bengson, yung mga kapatid niya po. Ayan na, nag-iisa na lang si Yausap at meron siyang karamdaman. Baka naman this time, isang dekada na lumipas, naku po, at the end of the day, magkakapatid pa rin naman kayo di ba? Iisa pa rin naman ang magulang nyo, kaya dapat tayo nagsusuportahan, nagtutulungan. Ayan ha. Sana marinig, Gaylord, yung iyong panawagan. William Mortel, hello to you.
Mary Dulay, Pablo Gibbs. Wow, pa-play ng kay Jano. We'll try. Hello, Rusty Van Bell, Roy M. De Guzman, and Hans Manrique. Thank you so much sa lahat po ng mga nakatutok pa rin at nanonood sa FB Live. At syempre sa lahat po nagbibigay ng reaksyon at payo para sa ating sender na si Jasper. Kaya ka-vibes, alam, BBT, lutang. Oo, magbabalik, gutom na. Oo, tuloy lang po ang tugtugan dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Oras po natin, 4 na minuto na lang, mag-aalas 2 na ng hapon. Itong naiwan na ancestral house ng kanilang ina na hindi naman natapos din dahil nga walang enough budget, dahil ang budget para sa bahay ay binigay na lang para sa kanilang pang-tuition na 5 magkakapatid mula nang maulila sila sa kanilang ama. Ayan na. At ito nga po, nawala rin naman yung nanay na ni Jasper, kaya nangako si Jasper sa kanyang ina na tatapusin ito yung kanilang bahay. No matter what. Natapos nga ni Jasper, pinag-isipan siya ng hindi maganda ng kanyang mga kapatid. Nagpatayo ang mga kapatid niya dun sa gilid ng bahay, pati sa harapan. Sinakop na lahat. Alam nga naman ikaw lang, Jasper, sabi ng mga kapatid niya. Ayun na nangyari, natupok ng apoy. Naging abo ang bahay na pinag-aagawan nila. Ayan kasi sabi nga ni Lord, pinag-aagawan nyo pa Ito na nga lang, alisin na lang natin para wala kayong pagtalunan, para makita nyo kung ano yung nawawala. Ayan. Ano ang epekto ng sunog sa buhay ni Jasper? Yan po ang ating Kathy G Ask. May kasabihan ngang mas mainam ng manakawan kesa masunugan. Pero nakita natin sa mga bunga ng sunog kina Jasper na kahit na minsan siyang pinag-isipan ng hindi maganda dahil sa pag-aakalang inangkin niya ang lupain at sa bandang huli ay naging mas matibay na ang relasyon sa kanyang mga kapatid. Oo, naabo ang kanilang lumang bahay. Kasama na rin nito ang kanilang naging alitan. Totoo, nagsimula ng panibagong buhay ng mas matibay patunay na kanilang mas pinatibay na samahan bilang magkakapatid. Ayun, very well said, Erwin ha. Tama, sinama na niya Tanggalin na natin yung mga hindi magandang naiisip nyo towards me. Hindi yan ang nararapat. Hi Ma'am Kathy G, pabati po mga kaibigan ko na sina Joanna at Aura. Nakasama ko papuntang Baguio City. Thanks and more power. Uy, hello! At ingat kayo dyan sa Baguio. Malamig. Ingat sa biyahe, Rayan E.M. Ayan, and hello syempre sa mga makinig kayo dyan sa 102.3 Baguio. Napapakinggan din po tayo dyan. And of course, sa 97.5 Jensan. Again, sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at nanonood sa ating FB Live, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsama sa akin every day. Sa inyo pong pakikinig everyday, sa mga ka-vibes po natin na Grab at InDrive. Hello po sa mga driver na nakikinig po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. And also, hello to Staff Sergeant, ayan, Christopher Liano. Ayan, thank you sa pag-assist sa amin ha. And Albert ang kanila pong encoder. Alam niyo po ba na sinasabi ang pangunahing nagdudulot ng sunog sa Pilipinas ay yung pagkakaroon ng electrical issues. Katulad nga ng sinabi ko kanina, yung loose connections, faulty wiring, overloaded circuits. Ito mahilig tayo, di ba? Yung sabay-sabay tayo nagche-charge at epektibong appliances. Sumunod dito ang hindi nababantayan ng mga niluluto at open flames tulad ng sigarilyo at kandila. Ito yung pagkagamit ng sigarilyo after manigarilyo, tinatapon na lang kung saan-saan, hindi napapansin, meron palang magkokos ng sunog doon. Kaya ingat po tayo ka-vibes napakahirap po ang masunugan. Ayan, kaya doble, triple pag-iingat ang dapat po nating laging isa-isip. Ka-vibes, tuloy-tuloy lang po sa ating tugtugan. Nahulaan nyo na ba ang ating title? Ka-vibes, ay padala nyo po yan sa 0916-563-1777 kasabay ng inyo pong reaksyon sa ating letter sender na si Jasper. Kaya naman, tuloy lang ang pag-i-emote, ka-vibes. And I hope nag-enjoy kayo sa ating tugtugan dito sa Love Me Kathy G, 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Panggap na masaya ka if you're not happy talaga, di ba? Yung magpapanggap ka lang, pipilitin mo lang, kunyari na happy, pero ang totoo, hindi. Ang totoo nasasaktan ka. Ang totoo ay may pinagdadaanan ka. So, ang hirap maging masaya. Promise, totoo yan, diba? And katulad na lamang po ng ating letter sender na si Jasper na, Kathy G, una, ang hirap maging masaya. Diba? Ang hirap pasayahin yung mga tao na
ginagawa mo na ang lahat, yet iisipan ka pa ng hindi maganda. Kaya, 'di ba? Katulad nitong si Jasper na ang ginawa niya ay inayos niya yung kanilang ancestral house, pero ibang naisip ng kanyang mga kapatid, gusto mong angkinin. Gusto mong mapunta sa'yo kaya inaayos mo. Pero the truth is, hindi pala. Inaayos niya yun kasi yun yung pinangako eh. Pinangako niya doon sa kanyang ina na aayusin ko to, Nay, kasi hindi mo naman natapos. Dahil nga pinagpaaral mo sa amin ang supposedly pampagawa ng bahay. So bilang pagbalik tanaw, bilang pagtanaw ng utang na loob, inayos ni Jasper ang lahat doon sa kanilang bahay since okay din naman ang kanyang trabaho. But then, yun nga, isang sunog ang nagpabago ng buhay nila nung nagpatayo nga ng bahay sa paligid ng ancestral house. Itong kanyang mga kapatid kasi nga hindi pumayag eh. Pakiramdam nila, uutakan mo lang kami, 'di ba? Pero hindi yun na naging intensyon niya. Ang ginawa niya, bumili siya ng property at doon niya pinatira ang kanyang mga kapatid na mas malaki nung naabo yung kanilang bahay, nung naabo yung kanilang ancestral house. Salamat po, ka-Vibe, sa lahat po ng mga nagbigay po at nanood sa FB Live. Nagbigay ng reaksyon sa atin pong letter sender na si Jasper. Pahabol lang, sabi ni Andrew John ng Davao City. Uy, hello po sa inyo dyan sa Davao. Ang epekto kasi, kapag tumira sa isang bubong ang mga anak, dahil nakakaapekto ito sa imahe ng bahay, pwede rin magkaroon ng sunog dahilan ng electrical wiring sa dami nila. Actually, hindi sila magkakasama doon sa loob ng bahay. Nagpatayo ng bahay doon sa paligid ng ancestral house. Thank you, Andrew John. And yung mga humula din, Juliet Cantar ng Sitio Ligtasan, Antipolo City. Ayan, may mga humula po ng ating title, Ancestral House. But ang ating pong title of the story ay Abo. Kasi naabo po ang kanilang ancestral house. Again, maraming salamat po, ka-Vibes. Alam nyo, sa bawat pamilya, dumarating ang mga pagsubok. Pagsubok na tinitignan kung hanggang saan magkakapit kamay ang bawat miyembro nito at magiging matatag despite na mga challenges. And for you, Jasper, talagang dapat magpasalamat ang mga kapatid mo sa iyo dahil mas inisip mo ang ikabubuti pa rin nila kahit na pinag-isipan kanila ng hindi maganda. 'Di ba? Na sa motibo mo na pagpapagawa ng bahay ng magulang nyo. Alam nyo, ka-Vibes, lahat ng paghihirap ay may magandang bunga kung ang intensyon mo ay para sa kabutihan ng lahat. Thank you so much, Jasper, for sharing your story with us. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Again, thank you for keeping me company for the past 3 hours. Ayan, ka-Vibes. At syempre, magkarinigan po ulit tayo bukas sa Love Me, Kathy G. Araw po ng Biyernes yan, ka-Vibes. Kaya, thank you. At magkadinigan tayo ulit. Susunod na po ang programang Banana Crew! Ayun. Syempre, susunod na sila at makakasama nyo ngayong, syempre, merienda time. Ayan. Ano ba ang sino man ang pwedeng kumuha ng kaligayahan natin. Totoo. Diba? Correct. May mga times na hindi tayo okay, may mga times na may mga pinagdadaanan tayo. Pero end of the day, napaka-importante na ilagay natin sa isip at puso natin na dapat laging unahing piliin ang ating mga sarili. Tama. Yes. Ay, pang Miss Very Universe ang well sagot. said. Congratulations, We candidate. have a winner. Yeah. Shere. Oh. And the winner is, the winner wow. goes to, Goes to the lechon. ay, panalo. Ang daming lechon sa labas. Uy, happy birthday Salamat again sa po. lahat ng mga Birthday. June celebrants. Okay, Sir Ayan. June. Si Sir Sir June, Sir Lori, si Yes. ID, si Attorney. Oh, yung dami O, pala diba? talaga. O, Si Cherubim. Si Cherubim. Cherubim, of At course. upcoming ang susunod na buwan ng July na napakarami rin ng mga celebrants. O, diba? I can't wait. Oo. Ay, talaga. Excited. Excited siya kasi Oh. ang ginagawa niya, hindi siya kumakain. Yes. Pero nagtatabi Nagtatabi. siya. Ay, talaga. Oh, May para pag pa-Sharon. nagutom
Ipapaksiw. Ano ba, yung ulo ba to o yung Ano sinabi mo? paa? Ipapaksiw? Ipapaksiw Yes, or pwedeng correct. ulam bukas. Mamaya. Basta Totoo. mamaya, di ba? Correct. Hindi ka nagagastos. Yan ang tinatawag na hashtag practical. Yes. Yan ang tinatawag na hashtag Sharonians. Oo. Hashtag balutin mo ako. Ganon. Oo. Anyways, Ay. magkarinigan tayo. Opo, alas 3 hanggang alas 5:30 kasama niyong Kwelang Tambalan. Kami po ang Jai Kim at meron tayong very, very special Yes. guest today. Si Kai Montenola at si Kyle Kyle Etchari. Oh, talaga naman puno-puno at siksik-liglig ang Banana Yes. Crew. Kaya ka-vibes, wag bibitiw. Tuloy lang po tugtugan dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibe!